We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang pinakamalalaking balita ngayong Martes. Magsasaka patay matapos umanong tamaan ng kidlat. Dalawang mangingisda na iligtas matapos tumaob ang kanilang bangka sa dagat na sakop ng Batangas City. Label at packaging ng mga ibinebentang school supplies dapat suriing maigi ng mga mamimili ayon sa DTI. Mahinang supply ng tubig sa Barangay Santa Rita, Batangas City. Nasolusyonan na ayon sa mga residente. CBCP suportado na maideklarang international shrine ang National Shrine of St. Padre Pio sa Santo Tomas City, Batangas. At ilang pares ng magsing-irog sabay-sabay na nag-I do sa Baysanang Bayan 2024 sa Batangas City. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Nailigtas ang dalawang mangingisda matapos tumaob ang kanilang bangka sa dagat na sakop ng Batangas City. Nakatutok si Denise Abante. Hila-hila ng rubber boat ng Coast Guard Batangas City ang bangkang ito mula sa laot patungo sa Pampang pasado alas 7 ng umaga kahapon. Tumaob kasi ito at nahulog sa dagat ang dalawang mangingisdang lula nito habang nangangawil. Ayon sa Coast Guard Batangas, isang gwardiya mula sa isang oil company sa lugar ang tumawag sa kanilang himpilan hinggil sa namataang nakataob na bangka. Agad rumisponde ang Coast Guard at napag-alamang posibleng nawalan ng balanse ang dalawang mangingisda habang sakay ng kanilang bangka. Itong bangka na to, wala to, hindi to motor. Disagwan lang. So they're using that siguro pang-ulam lang nila, no, for their own consumption. It so happen na yung kawil nila, no, nung nasa kabilang side, parehas sila na napunta doon sa isang side ng bangka na reason na pagtaob nito. Ayon sa isa sa dalawang mangingisda na si Cyril, natuwa raw sila ng kanyang manugang na nooy kasama niya sa laot sa nahuling malaking isda. Hindi niya raw akalain na pupunta ito sa ilalim ng bangka kaya sinilip niya ito pero dito na sila tumaob. Naitaas ko na, nasa ilalim na ng bangka, biglang natanggal siya. Ngayon, tiningnan ko namin dalawa sa ilalim ng bangka. Yun, sabay kaming tumaob, tumagilid yung bangka. Diretso na kami, hindi na kami nakabalik. Laking pasalamat nila na nailigtas sila ng otoridad bago pa man daw mapagod sa paglangoy patungo sa Pampang. Nagsilbing aral din daw ang pangyayaring ito sa kanya. Kami nagpapasalamat sa Coast Guard at kami po ay sinakluluhan habang kami nasa laot na napalot ang lutang. Yung mga pumapalaot, magkaroon ng life jacket para kung sakali man abutin uli ng malakas na alon sa gabi, ay madaling hindi agad lulubog ang tao kung hindi man marunong lumangoy. Ipinapayo rin ng otoridad na gumamit ng angkop na bangkang pangisda depende sa kaya nitong bigat at kapasidad upang maiwasan ang kaparehong insidente. Siguro hindi siya pwede, no, na mag-carry ng dalawang pasahero. Maliit lang eh. Siguro pwede siya within ano lang, no, na siguro mamangka ka lang within a little meters lang within shoreline, but hindi siguro siya pwede talaga na gamitin ng dalawang tao. Kasi nakita naman natin, no, although meron siyang outrigger, yung cutting na to prevent ng capsizing, nag-capsize pa rin. So meaning, itong bangka na to is hindi design na yung dalawa na karga. Iba yung pag-iingat at pakikinig sa mga abiso ng otoridad ang paulit-ulit na ipinapayo upang maiwasan ang kaparehong insidente. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Nasunog ang ikalawang palapag ng isang bahay sa Lopez, Quezon kung saan tinitingnang dahilan ang umano'y nag-overheat na cliff fan ayon sa BFP. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Barangay
Maitim na usok at nagngangalit na apoy ang lumalamon sa ikalawang palapag ng isang bahay sa Barangay Hongo, Lopez, Quezon nitong Sabado ng umaga. Nagkumahog ang mga nasunugang makapagsalba ng gamit. Ang sunog nagsimula umano sa nag-overheat na clip fan na naiwang nakasaksak. Ayon po sa mismong may-ari ng bahay, nung madaling araw ay nawala ng kuryente. Tapos po, nung umaga, bumalik na uli ang daloy ng kuryente. May naiwanan po silang electrical appliances na tumatakbo. Gawa sa light materials ang taas ng bahay kaya mabilis gumapang ang apoy. Naapula din naman daw ang sunog. Walang nadamay na ibang bahay. Wala ring nasugatan. Humigit kumulang po sir na 630,000 ang estimate damage namin dito. Nagpapatuloy ang investigasyon para matukoy ang tunay na sanhi ng sunog. Sinusubukang makuhanan ng pahayag ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang nasunugan. Paalala ng BFP, tiyaking naka-unplug ang mga gamit sa bahay kung hindi naman ginagamit. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Nakapag-issue na ang LTFRB Calabarzon ng mahigit 6,000 QR codes o katumbas ng 29.57% sa mahigit 21,000 consolidated public utility jeepneys. Nagbabalik sa report si Paul Hernandez. Dahil wala pang QR code sticker na patunay na nasa consolidated entity na ang pampasaherong jeepney lari, palagi niyang dala sa pamamasada ng biyaheng Lipa-Lemery ang kopya ng Provisional Authority. Para pagka sinita ka, edi yun ang ipakikita mo na naka-consolidate yung sasakyan mo. Less hassle daw sana kung naka-QR code na, pero wala ring nakadikit sa windshield ng jeep ni Nilo. Kung sila nag-i-issue ng sticker nga, nagang QR code, at least kita na nila na naka-consolidated ang aming sasakyan. Kabilang sina Larry at Nilo sa malaking bilang na wala pang QR code sticker. Sa huling datos ng LTFRB Calabarzon, mahigit sa 6,000 pa lang ang nakakakuha nito o katumbas ng 29.57% sa mahigit 21,000 consolidated PUJ sa rehiyon. Ayon sa ahensya, available na ang QR code sticker. Ang QR code naman natin ay effective hanggang December din. Renewable yan yearly, Kasi hindi pa namin sila mabigyan ng Certificate of Public Convenience hanggat hindi natin nakukomply yung modernized unit. Kaya ang apela ng ahensya sa mga kooperatiba, pumunta na sa kanilang tanggapan at kunin ang mga QR code sticker para sa kasapi ng korporasyon. Tayo po, nakaredy na po ang QR code doon. Kung halimbawa po kayo po ay member ng isang kooperatiba, papuntahin lamang po ninyo ang inyong liaison officer o representative. Isang buong case na po yun. Ayon pa sa LTFRB, walang dapat bayaran sa mga kukuhaning QR code sticker sa tanggapan. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Nasolusyonan na mahinang supply ng tubig sa Barangay Santa Rita sa Batangas City ayon sa mga residente. Ang water supply control nakatulong para lumakas ang supply ng tubig ayon sa barangay. Para sa follow-up report, makakasama natin live si Denise Abante. Denise. Ace, bahagyang ginhawa pa lamang daw sa pakiramdam itong nararanasang malakas na supply ng tubig na halos isang linggo na ng ilang mga residente dito sa Barangay Santa Rita, Batangas City. Sagana ngayon sa supply ng tubig mula sa host ng inuupahang bahay sa Santa Rita, Carzada, Batangas City ang 33 anyos na si Gian, kaya ang schedule niya ng paglalaba hindi na pornada. Minamadali na lang daw niya dahil baka abuti naman ng pag-ulan. Malaking bagay daw ngayon na malakas na ang tubig na lumalabas mula sa kanilang host at gripo kumpara nung mga nakaraang linggo. Mas okay siya kasi hindi na yung ng tubig, pag-iintay, makakapaglabanan din na on time pag gugustuhin. Okay na, hindi na siya talagang magpupuyat kami. Hindi na namin iniintay kasi pagka bubuhayin na, okay na siya, hindi na siya nawawala. Malakas na rin ang pressure ng tubig mula sa gripo ni Mang Danilo. Hindi na raw sila nagpupuyat ngayon para lang mag-ipon ng tubig. Ayos na, malaking tulong na. Dahil hindi naman nawawala ng tubig, hindi ko alam kung kailan pa yan, hanggang kailan yan. Hindi dapat tuloy-tuloy na. Hindi na mawalan para walang problema sa tubig dahil ang pinaka-importante tubig habang natulo yan walang problema pero pag wala na problema yan. Tingin ng pamunuan ng barangay dahil ito sa water supply control na ipinatutupad sa kanilang lugar. Ginagawan pa rin nila ng paraan yung scheduling ng
pagpapump nila ng para mapalakas. Meron naman na pagkakaiba pero pa rin, hindi pa rin sapat para sa residente. Siguro napapalakas nila yung pressure. Una nang sinabi ng pamunuan ng Prime Water noong Hunyo na posibleng 3 hanggang 6 na buwan pa mararanasan ang epekto ng ginagawang Alangilan Pumping Center well na maaaring makaresolba sa daing ng mga residente sa barangay hinggil sa supply ng tubig. Pero hanggang sa ngayon, bakanteng lote pa rin ang lugar sa barangay Alangilan kung saan inaasahang bubungkalin ang gagawing pumping well. Ace, umaasa ang ilang mga residente maging ang pamunuan ng barangay na pangmatagalan na itong nararanasan nilang tuloy-tuloy at malakas na supply ng tubig para hindi na raw nila kailanganin pang mag-ipon at magpuya at makapag-ipon lamang ng tubig. Ace? Maraming salamat, Denise Abante. Suportado ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines na maideklarang international shrine ang National Shrine of St. Padre Pio sa Santo Tomas City, Batangas. Narito ang report ni Paul Hernandez. Napipintong maiangat sa pagiging international shrine ang National Shrine of St. Padre Pio sa Santo Tomas City, Batangas. Suportado ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP ang petisyon ng Archdiocese of Lipa sa Vatican. Ginawa ang endorsement ng Philippine Bishops sa kanilang 128th Plenary Assembly sa Cagayan de Oro City. Sa pahayag ni CBCP President Bishop Pablo Virgilio David, sinabi nitong kung maaaprubahan ng Roma ang National Shrine of St. Padre Pio ang magiging ikalawang international shrine sa Pilipinas. Sunod sa International Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage o kilala ring Antipolo Cathedral na opisyal na idineklarang international shrine nitong January 26, 2024. Kami ay taus-pusong natutuwa at nagpapasalamat dahil ito ay bunga ng matagal naming pinagdasalan, pinagpaguran na talagang isang napakalaking biyaya nito na ang National Shrine of St. Padre Pio ay mabigyan ng ganitong pagtitiwala ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Ayon sa CBCP, ang pag-endorso nila sa petisyon ay pagpapalakas pang lalo ng debosyon ng mga Katoliko sa mga paghimalang santo. Mapaparami rin daw lalo ang magsisipagbisita rito na kadalasang mula sa loob at labas ng bansa. Mas higit na pinaghahandaan namin ay yung adjustment sa liturgical celebration. Siyempre, pag sinabi mong international, marami ang factors na i-consider. Hindi lang sa physical, hindi lang sa external, kundi internal preparation din. Taong 2003 nang itayo ang simbahan ni St. Padre Pio at naideklara ng CBCP na National Shrine taong 2015. Kauna-unahan sa lalawigan ng Batangas at Calabarzon Region. Naririto ang itinuturing na first-class relic ng Italianong alagad ng simbahan. Patuloy po tayong magdasal para sa lahat po ng mga devotees and pilgrims ni Padre Pio upang sana idinggin ng Diyos ating panalangin na ang Padre Pio National Shrine dito sa Santo Tomas, Batangas, Philippines ay pa-approve ng Vatican as International Shrine of St. Padre Pio in Asia. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Patay ang 59 anyos na magsasaka matapos umanong tamaan ng kidlat sa Gumaca, Quezon. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Wala ng buhay nang matagpuan ang 59 anyos na barangay tanod at magsasakang residente ng barangay Kasasahan Ibaba, Gumaca, Quezon pasado 2:00 ng hapon kahapon. Sa salaysay umano ng kaanak ng biktima sa Gumaca Police, nagpaalam ito bandang 6:00 ng umaga na magpapasto lamang ng mga alagang hayop. Nagtaka raw ang kanyang mga kaanak nang hindi pa ito nakakabalik ng hapon. Dito na raw sila nagsimulang maghanap at laking gulat nila nang makita ang bangkay ng biktima na may mga sunog sa katawan. Nagkukonsider dito dun sa mga report na merong ng pagkidlat noon sa panahon na yun, dun sa lugar na yun. Inimbestigan din natin ng mga pulis natin. Wala naman din tayong nakitang evidence o sinyales ng foul play. Kaya satisfied naman yung mga relatives sila. Kaya
yun na yung naging conclusion natin. Wala raw ibang kasama sa lugar ang biktima nang mangyari ang insidente. Ayon sa pulisya, naiuwi na ang mga labi ng biktima sa kanilang tahanan. Hindi na rin daw ipina-autopsy pa ang katawan ng biktima. Iba yung pag-iingat at pagiging alerto naman ang paulit-ulit na ipinapayo ng otoridad upang maiwasan ang kaparehong insidente. Kapag ganito na may indikasyon ng malalakas na pag-ulan o thunderstorm, medyo umiwas tayo doon sa mga malalapat na lugar, tapos tayo lang yung pinakamataas kasi ayun yung tinatamaan ng ng kidlat eh. Huwag din tayong pupunta doon sa mga ilalim ng puno, ng mga poste sapagkat they attack yung lightning na. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang pamilya ng biktima hinggil sa insidente. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, sa tuwing may thunderstorms, posible ring magkaroon ng mga kidlat ayon sa Pag-asa. Kaya para manatiling ligtas ang sarili habang kumikidlat, huwag lumabas kung nasa loob ng bahay o gusali. Iwasan munang gumamit ng mga bagay na maaaring daluyan ng kuryente tulad ng telepono at mga dekuryenteng gamit. Kung metal ang mga tubo sa bahay, posible rin daw itong daluyan ng kuryente. Mula sa kidlat, kaya delikado raw maligo o gumamit ng mga gripo. Lumayo sa mga bintana, pinto at mga kawad ng kuryente. At kung nasa labas naman kayo ng gusali, agad sumilong sa pinakamalapit na bahay, gusali o sasakyan. Lumayo sa mga bagay na posibleng daluyan ng kidlat tulad ng mga puno, poste ng kuryente at kawad ng sampayan. Hanggat maaari, iwasan ang basang lugar. At kung nasa open field naman, gawin ang lightning safety position. Umupo ng nakatingkayad o nakatiyad ang dalawang paa. Pagdikitin ang dalawang sakong, yumuko at idikit ang siko sa tuhod at takpan ng mga kamay ang dalawang tenga. Dapat suriing maigi ng mga mamimili ang label at packaging ng mga ibinebentang school supplies ayon sa DTI. May paalala rin ng ahensya sa mga magulang na bibili nito online. Alamin natin yan sa live report ni Paul Hernandez. Paul. Alam mo, habang papalapit yung pasukan ay parami pa ng parami yung mga namimili ng school supplies. Kaya naman isa yan sa tagubilin ng DTI. May mga nakabundle na school supplies at meron ding paisa-isa kung bilhin. Sa gaya ni Ana, mas makakapag-budget raw siya kung patingi-tingi. Lalo ako pong budgeted lang po yung yung pera nyo, kung ano lang po yung kailangan ng anak ko po. At habang may gabay na sa pamimili na inilabas ang DTI, kasunod nito, dapat na maging matalino rin sa pagpili ng tamang item o gamit sa pagpasok sa eskwela. Bili ng DTI, inspeksyonin ng mga label sa mga produkto. Importante yung kompletong labeling doon sa mga produkto, ng mga supplies na binibili natin sa market. Para sa ganon, kung may problema, matitrace natin kung sino ang manufacturer or producer. Habang papalapit ang pasukan, simula na ang dating ng mga mamimili. Yun ang pinaka-purpose ko, kaya umaga kami ng pamimili para hindi kami masyadong maabala, para mas mabilis yung pamimili namin. Pero dahil may ilang magulang na tiyak na iiwas sa siksikan, online shopping ang magiging takbuhan. Less hassle nga naman daw ito, pero dapat sa mga legit na online store lang pumunta. Mas maganda po kung mag-order po tayo sa mga legitimate online sellers. Kasi kung bastang yung nagpa-pop up lang sa natin na alright, may naka-sale na ganito, magaganda yung, minsan baka maganda sa picture, tas in reality, hindi naman. Physical o online store man, hindi raw nababago ang karapatan ng mga mamimili. Kung depektibo o may damage ang produktong na-deliver sa customer, dapat daw itong palitan ng online seller. Dapat din daw na naglalagay ng price tag yung tindahan sa kada item o produkto. Kung hindi raw susunod, posibleng matanggalan ng permit yung isang negosyo. Maraming salamat, Paul Hernandez. Nagtipon-tipon at nagpaligsahan ng ilang kabataan sa San Juan, Batangas sa isinagawang Youth Cup ng parokya ni San Juan Nepomuceno. Ang aktibidad layuning ilapit ang mga kabataan sa paglilingkod sa simbahan. Tunghayan yan sa report ni Denise Abante. Nagsama-sama ang mahigit 100 kabataang Katoliko mula sa iba't ibang kapilyang nasasakupan ng parokya ni San Juan Nepomuceno sa 2 araw na Youth Cup na tinawag nilang Pasig Laban 2024. Ginanap ito sa Joseph Marelo Institute sa San Juan, Batangas. Kami ang Joseph Marelo Youth at narito kami sa Joseph Marelo Institute para sa Pasig Laban 2024! Ito na
ang ikalawang taon ng aktibidad. Layon ng Youth Cup na mas paigtingin ang pananampalataya ng mga kabataan at hikayatin silang maglingkod sa simbahan. Ito ay isang tugon sa panawagan ng ating Arsobispo na kung saan mahikayat ang ating mga kabataan sa paglilingkod sa ating inang simbahan. Formal itong sinimulan sa pamamagitan ng pagdarasal ng rosaryo. Bit-bit ang mga sinindihang kandila, kalakip ang kani-kanilang mga panalangin at hiling, sabay-sabay nagdasal ang mga kabataan. Samantala nagdaos din ng exhibition game. Gina-gina naglaro at nagpasiklaban ang mga kalahok sa basketball at volleyball. Pero hindi lang kanilang tibay at lakas ang nasukat sa laban dahil sa huli, premyo ng laro ang mga nabuong pagkakaibigan. Sentro rin ng aktibidad ang Misa at Tizay o evening prayer na sinundan ng sakramento ng kumpisal. Para sa kalahok na si Chad, malaki ang ambag ng Youth Cup sa pagiging aspiring photographer niya. It was my first time taking photos in the dark, and I could say that I did okay, pero madami pang kailangan practice. Babaunin naman nina Leonard at Mika sa kanilang pag-uwi ang mga natutunan at masayang karanasan sa pasiklaban. Hindi lang nakapokus sa mga kasiyahan at mga palaro, kundi sa spiritual na aspeto rin ng pagpapaunlad namin. Marami po kami natututunan dito about kay God and other na mas kailangan pang matutunan bilang isang kabataan. Samantala, aliw na aliw din ang mga kalahok sa iba't ibang team building activities kung saan nangibabaw ang pagkakaisa, diskarte at pagtutulungan ng bawat kabataan. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Ipinasilip ng ilang sparkle artists ang kanilang paghahanda para sa GMA Gala 2024. Samantala, pinuri ng viewers ang acting skills ni Jean Garcia bilang kontrabida sa Widow's War. Narito ang report ni Hazel Alviar. Ilang araw bago ang inaabangang GMA Gala 2024, abala na ang mga sparkle artists sa paghahanda para dito. Ang kapuso heartthrobs na sina Kelvin Miranda at Jack Roberto, pinaghahandaan na ang kanilang magiging looks kasama ang kanilang mga designers at stylists. Nag-fitting na rin si Lian Valentin at excited na para sa event. Napayes naman ni Marco Masa at Allen Ansay sina Ashley Sarmiento at Sofia Pablo para maging date nila sa gala. Isa sa mga pinag-usapan ng mga viewers at netizens ang eksena ni Jean Garcia sa Widow's War. Kontrabida role ang ginagampanan niya bilang si Aurora Palacios, ang strict pero loving mom ni Paco Palacios, ang karakter ni Rafael Rosel. Ayon sa mga viewers, walang kupas sa husay sa pag-arte ang aktres. Abangan ang susunod na mga eksena ni Jean sa Widow's War pagkatapos ng Black Rider. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Good news mga kapuso, sa mga naghahanap ng trabaho, naghahanap ang Kapuso Network ng mga sumusunod. Assistant Vice President, New Business Development, Corporate Strategic Planning Manager, Assistant Research Manager, Senior Research Analyst, Auditor, Wardrobe and Costumes Clerk, Production Coordinator, Unit Head, Building Maintenance and Project Management, at iba pang makikita sa inyong TV screen. Para sa kompletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, magpapatuloy ang maulang panahon sa malaking bahagi ng bansa kahit walang bagyo na umiiral sa Philippine Area of Responsibility. Dahil pa rin yan sa easterlies at localized thunderstorms na madalas maranasan sa hapon at gabi. Base sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan sa Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Quezon, Mindoro Provinces, Palawan at Romblon. May malalakas na buhos sa ilang lugar kaya maging handa pa rin sa banta ng baha o landslide. May mga pag-ulan din sa iba pang bahagi ng bansa dahil sa localized thunderstorms. Sabay-sabay na nag-aido ang ilang pares ng Magsing Irog sa Baysanang Bayan 2024 sa Batangas City. Tunghayan yan sa report ni Denise Abante.
Sabi nga sa kasabihan, sa hinaba-haba man ng prosesyon, sa altar din ang paroon. Ngayong araw, 20 magsing irog ang sabay-sabay na nag-aidu sa baysanan o kasalang bayan sa lungsod ng Batangas at binasbasan ng punong lungsod bilang legal ng magkatuwang sa buhay. Mawawala yung confusion sa mga bata kung pwede na ba nilang gamitin yung apelyido ng kanilang ama, kahit dun sa asawa, kasi legal na ngayon yung pagsasama nila eh. Parte kasi ng aming programa, yung libreng legitimation ng mga bata. Ang magkaparehang Gerardo at Dorothy may 5 taon na raw nagsasama at bagamat 51 anyos na si Dorothy at 41 anyos naman si Gerardo, hindi raw hadlang ang edad sa pagmamahalan nila para sa isa't isa. Para sa akin ay hindi naman mahalaga yung may edad. Ang mahalaga ay nagmamahalan. Ang tumitibok kong puso para sa aking asawa. Nasa pag-uunawaan po yan, tsaka pagmamahal. Laging advance ang bawat isa sa amin. Ayon sa Philippine Statistics Authority Calabarzon, malaking tulong ang mga kasalang bayan para mas mapababa ang bilang ng illegitimate children sa rehiyon. Wala pa man silang formal na datos pero kapansin-pansing may pagbaba raw sa bilang ng mga nagsasamang hindi kasal. Magiging legal ang pagkasama ng mag-asawa, ang mga bata, ang isang pamilya, gusto natin legitimate ang kasal. Na-bind sila yung mag-asawa ng marriage certificate. Ginhawa raw para sa bagong kasal na sina Melanie at Mark Anthony na legal na silang mag-asawa ngayon. May 3 na silang anak bago pa man ikasal. Masaya, excited. Inunan muna po namin yung pagpapalakas sa aming mga anak. At ngayon po ay kailangan na po namin pakasal dahil malalaki na nga po sila. Masaya po. Sana hindi siya magbago tapos sana tumagal ang aming pagsasama. Patuloy ang panghihikayat ng Batangas City LGU at Philippine Statistics Authority sa mga magkaparehang nagsasama na magpakasal na upang maging legal na ang kanilang pagsasama, maging ang mga dokumento ng kanilang mga anak o magiging mga anak pa. Para mabawasan yung mga unregistered marriages, meron naman ganitong project ang mga local government units para makapagpakasal. Hindi naman kailangan na bongga eh. Kasi wala namang difference yung religious o church wedding or civil wedding. Pareho rin ang visa niyan. We can join the civil wedding na sponsor ng local government. Dahil sa ngayon, kita rin namin yung epekto ng unregistered marriage. Pagdami rin ng illegitimate children. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas, Miyerkules, July 10, makakaranas ng kawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa Ibaan, Padre Garcia at San Juan, Batangas. Magsisimula ito alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng konstruksyon ng tapping pole at iba pang pagawain. Samantala, bukas din makakaranas ng kawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa Tui, Balayan at Lian, Batangas. Magsisimula ito alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng installation ng mga poste at transformer. Kalinsabay ang paglilinis sa mga linya. Mga kapuso, sa Dasmariñas City, Cavite, get ready for the big hugs at sumugod na sa SM City Dasmariñas. Sa linggo po yan, July 14, alas 2 ng hapon. Sama-sama nating saksihan ang Giant Inflatable Bear Launch kasama ang Sparkle host na si Migs Almendra. See you there, mga kapuso! Samantala, mapapanood nyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At iyan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.